Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel to. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku po, lagot na. Nagsalita na ang Civil Service Commission sa ginawa ni Carlo Nograles kahapon na kung saan sinamahan niya ang isang friend, ang isang family friend, or ang isang member ng pamilya na nag-submit ng COC at nalaman ito ng Civil Service Commission. Mananagot ka, Carlo Nograles. Nako kabibig, ito nabasa ko lang kabibig. As in super duper, the Civil Service Commission hitting their own chairperson, Carlo Nograles. Chairperson to ha? Tapos siya pa ang hindi marunong sumunod sa kung ano ang responsibilidad, sa kung ano ang dapat sundin na protocol. Nograles naman. Ito ba ang gusto nyong magiging mayor? Nako, Davao, mag-isip-isip kayo. Nagsalita na ang Civil Service Commission, nag-issue sila ng statement against engaging in partisan political activities. Kasi kahapon, nag-question ang mga tao, itong si Carlo Nograles, nag-resign na ba ito? Kasi pumunta siya sa COMELEC na hindi pa natin alam kung nag-resign ba siya or hindi. Kaya ang mga tao ay talagang binash ang Civil Service Commission. Yung chairperson ninyo, pumunta sa COMELEC, pwede ba yan? Eto na. Eto na ang sabi ng CSC, mga kabibig. So, i-share ko kabibig ha, sa screen para makita, sabi nyo gawa ko naman talaga ito. Hindi naman po. Ito na. Kita ba mga kabibig? Kitang-kita. Ang pasensya na, medyo maliit, hindi ko malakihan yan. So, ito na. CSC issue statement against engaging in partisan political activities. No officer or employee in the civil service, as well as any member of the military, shall engage directly or indirectly in any electioneering or partisan political activity except to vote. Yan na. Relatedly, Section 261 of the Omnibus Election Code, Intervention of Public Officers and Employees. Ito yung kinote ng CSC. Responding to the observation wherein CSC Chairperson Carlo A.B. Nograles was recently spotted at the Commission on Elections, COMELEC, during the filing of Certificate of Candidacy of Davao City Incumbent Councilor Javi Campos as representative of 2nd District. CSC officials commented that they are expecting Chairperson Nograles to issue a categorical statement the soonest, clarifying his presence at the COMELEC field office as it relates to the foregoing prohibition. Tingnan nyo nga, naghintay ang CSC ng statement ni Nograles kung bakit niya nilabag ang Section 261 of the Omnibus Election Code. So, paano yan? Paano to? Hindi pa nga tumakbo. Pasikreto pa mag-file ng COC. Tatakbong mayor, tapos ito pala ang unang. Tingnan nyo, grabe naman talaga itong si Carlo Nograles. Hindi marunong sumunod. Tapos chairperson pa ito. Ito, any office or employee in the civil service, except those holding political office, any officer, employee, or member of the Armed Forces of the Philippines, or any police force, special forces, home defense forces, barangay self-defense units, and all other paramilitary units that now exist, which may hereafter be organized who directly or indirectly intervenes in any election campaign or engages in any partisan political activity except to vote or to preserve public order, if one is a peace officer, shall be guilty of an election offense. Hala ka! Election offense na ang ginawa. Ang ginawa ni Nograles. Paano yan? Hindi pa nga na nagsisimula ang election, may election offense na si Nograles. So
So sana magsalita si Nograles tungkol dito na naghihintay ang CSC, Civil Service Commission, kung ano ang kanyang reaksyon, kung ano ang kanyang official statement hinggil dito. Kasi mapasama ang kanyang pangalan. Oo. It relates to the foregoing prohibition of Section 261 of the Omnibus Election Code, intervention of public officers and employees. Hala ka, paano yan? Nako po, isang malaking... Ito ba ang isang Carlo Nograles na bobotohan ng mga taga Davao? Hindi pa nga nagsisimula ang kampanya. Meron ng strike 1 sa CSC, Civil Service Commission. Nako, maghintay tayo. Baka may explanation si Carlo Nograles. Baka nakalimutan na niyang mag-submit na kayang resignation letter pero permado na, 'di ba? So, may freedom na siyang pumunta sa COMELEC. Kasi kung hindi mo alam, kung alam mo talaga kung ano ang rule, of course, hindi ka talaga pupunta doon. Pero baka late lang na ma-receive ng CSC or kung sino man mag-receive sa kanyang resignation letter. O, diba? Hintayin natin ang official statement ni Nograles tungkol dito. Kasi kung hindi siya magbibigay ng statement, ay nako, iba. Hindi maganda. Pangit tingnan. Hindi pa kasimula ng eleksyon. Meron ng nilabag. May nilabag na. How much more kung uupong mayor? So madami siyang lalabagin. He is running as an independent candidate. Wow, independent candidate. Kaya niya? Sabi niya, 'di ba? Ano ba ang purpose ni Carlo Nograles Kabibig? Kasi sabi ng ibang tao, walang utang na loob yan. Tinulungan niya ni Duterte para maging cabinet secretary. Tapos ngayon, kalalabanin si Duterte. Ganun talaga ang politika, mga kabibig. Diba? Ganun talaga ang mga politika. And Duterte knows about it. Duterte knows about it. Alam niya kung paano patakbuhin ang lahat ng ito. Diba? Kanina nga, nataranta tayong lahat na si Tata Digong, kinakancel niya ang COC sa pagka-mayor, pero fake news pala yun. Yung iba, nataranta, nagulat. Kasi baka tatakbo si Duterte yung senador, nako, lalo tayong matatalo. Hindi tayo mapapasok sa Magic 12. Kaya yung iba, nag-react, nagbigay ng negative react. Si Delima, sabi niya, ganun talaga si Digong. Mahilig magdrama. Pasensya na. Sinabi ba ni Digong nag-cancel siya? Hindi naman, di ba? So, yun na nga, kabibig. So, ito yung statement ni Nograles kung bakit siya tatakbo. Pakinggan nyo muna, kabibig, ha, kung ano ang iyong komento sa kanyang bakit siya gustong tumakbo. Baka kulang siya sa hangin. Gustong tumakbo ni Carlo Nograles, it's because, eto na, kabibig. Maggamit ng technology to make life and services better for our use of technology. I'm running independent so that anybody who wants to join us, anyone who wants change, who wants chance, who wants choice, can join. May babago siya sa Davao. Under any party or banner, it might isolate us kasi malanganin ang uban. As an independent candidate, then everyone is welcome to join. Sir, basically you're saying that the services of the local government is lacking? Can be improved. Hala! Can be improved. Ang dami pang pwedeng ma-improve. And Sabi we mo don't change even look so far. We just have to look at what Makati is doing. Takot siyang magsabi na kulang. Halata talaga, no? Kasi sa Davao to eh. Di ba sabi ng isang reporter, so it means sir may lacking. Kailangan lang i-improve. So it means takot siya. Takot. Bakit ka pa tumakbo? Kasi wala nang ibang mapipilian ang mga kontra ng mga Duterte. So wala na silang choice. Magkano ba? Magkano ba para tumakbo? Of course you need money. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na wala kang perang ilalabas. Ang tanong, sino ba ang nagfa-finance? Nagfi-finance kay Carlo Nograles? Taguig is doing, Valenzuela is doing. And we're Davao City. We are the premier city of the South. We're the premier city of Mindanao. How can na catch up? Bakit naman tayo sa level na ganyan? Pwede naman. Gusto yung baha. Level ng baha. You have to give it a chance.
Kung gusto na to, it's really up to us. Sa tao-tauhan. Kung gusto ninyo, I'm here. Offering myself. Offer. Also saying na kulang suporta ng administration sa Davao City. Like I said, you have to be open to support from anyone. Upgrade dapat ang Davao to take in whatever help. Kaya hindi na ito kaya na kita lang magpunusaraan. It's not possible. Fixing the flooding cannot be done by Davao alone. We need the help. We need the help. Fixing the traffic problem. We need the help of everyone. Fixing traffic, fixing flood. Si BBM nga, yung flood control project, hindi niya masagot-sagot. Hindi niya masagot-sagot ni BBM yung 1.4 billion per day ng DPWH. Nasaan ba ang flood control project? Binag-usapan ba sa Kongreso? Hindi. Pero yung confidential funds sa Visara, ay, kailangan pag-usapan natin to pag nanakaw to. Ang tawag dito, kailangan masampahan ng impeachment, pero yung flood control project, bilyonis yun, araw-araw pinalabas, walang comment. Whatever help you can get, you need it for Davao. Unang importante. So yun kami, yun ang kanyang sinabi ni Attorney Carlo Nograles na he wants to make life and services for the people better. He also said that offering Dabaweños a choice is running independently. So at least namang may choice ang taga Davao, di ba? Kung ayaw lang ng mga Duterte, edi pumili sila kay Nograles. Basta ang gusto ng Nograles to make life and services for the people better. So it means hindi pala better ang mga services at buhay ng mga tao dyan. Wala basti. Sagutin mo si Nograles, baka may lacking dyan, kulang-kulang. Nako, hindi pa na-achieve sa standard ni Nograles na ganito kaganda ang buhay ng Davao. Kulang na kulang pa. Nako po, yan mga kabibiga. At sa next nating pag-uusapan, itong pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy as senador. Shock kayo, no? Hala, si Pastor Apollo Kibuloy tatakbong senador, bakit? Si Franz Castro nga na convicted, tatakbo ng senador. O si Espinosa niya na alleged drug lord na nakalabas, tatakbo ng senador. Si Leila de Lima nga, tatakbong senador. Si Erwin Tulfo na convicted sa libel, tatakbong senador. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nga umuusad ang kaso. Tapos, tumataas na ang kilay ninyo. Grabe naman, diba? So, eto kabibig ha. Ano kaya ang rason ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tatakbo? Nako, may explanation dyan. At dapat buksan natin ang ating isipan ba? Huwag nating agad-agad tawag dito, i-judge yung ibang tao. Pati si Franz Castro, huwag nating i-judge si Franz Castro, 'di ba? Baka may magandang ima-offer si Franz Castro, itong sino pa si Erwin Tulfo, pero hindi ko sila bobotohan. So eto mga kabibigan, manood tayo kay Pastor Apollo Kibuloy kung ano at bakit siya tatakbong senator. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Wow. It means yung focus... In fairness ha, tanging si Pastor Apollo Kibuloy lang ang nagsabi about Diyos. Sa lahat ng mga speech ng mga tumakbong senator, si Pastor Apollo Kibuloy, itong rason ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang talaga ang nag-mention about offering it to God. 'Di ba? Nakita niyo kabibig? Ang hirap kasi pag sarado ang utak. Yung kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered Wow. platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Okay. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. Correct. Means, kailangan ang government po natin
should secure the holy grounds against state forces. Correct. Kasi na-experience nila eh. Meron bang ginawa si BBM tungkol sa religious freedom? Tungkol sa pang-aabuso ng ng KOJC? Merong bang umusad ba ang Senate hearing? Merong bang Congress hearing sa nangyari sa KOJC? Wala. Sino bang sisigaw para sa religious freedom? Hindi lang para sa KOJC to ha. Lahat ng relihiyon sa Pilipinas kasama dito. 'Di ba? So, maganda ang plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Pasensya na, nakitaan ko ng magandang plataforma si Pastor Apollo Kibuloy. Pasensya na, sa mga ayaw ng Pastor Apollo Kibuloy, pasensya na. Okay? Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Okay. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, Nako, sure na yung 7 million votes ng mga KOJC members. Pasok na ang 7 million votes. Hindi pa kasama yung naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? We don't know what if sa hindi KOJC members na naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy na iboboto siya. So, additional votes yon. So, posible na makapasok itong si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador. Ako, ang dami ng kalaban, no? Paano na lang, ano kayang reaction ni Risa Hontiveros, no? Na uupo si Pastor Apollo Kibuloy, tapos maghaharap sila. Kasi may immunity na sila eh. 'Di ba? May immunity na sila. So, pwedeng makalabas si Pastor Apollo Kibuloy kasi may immunity siya or di kaya, depende na mga kabibig. Ano kayang mukha ang maipinta ni Risa Hontiveros na harap niya si Pastor Apollo Kibuloy? Ay, nako. he will focus on education. Education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Oh. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Correct. So, ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC? Yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa Wow. buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Wow. tourism, and transport group. In fairness, Thank you ha? and good afternoon. In fairness, ha? Ngayon ko lang narinig na merong nag-concern sa OFW and transport groups. Aside from ng mga party list, of course, yung mga party list, they're focusing on one particular program, on one particular areas. Pero isang senador ha, focusing on OFWs and transport group, talagang may iniisip talaga or pinag-isipan talaga yung plataforma na parang dito ni-mention ni Pastor Apollo Kibuloy yung problema ng bansa natin ngayon. Kung if you analyze all platforms, ito yung minimithi, ito yung hinahanap ng tao na sana ibigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi eh. Parang sabog lang. Salamat po. Sir, just your name. Sir, can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Wala po na question. Next. Sir, pwede lang picture. Okay. Yan. Ito ni Mark pala to. No questions pala. Okay. So yan mga kabibig ha, in fairness naman ha, lumalaban itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, masisira na talaga ang senatorial preferences or senatorial ratings. Hintayin natin kung sino mag number 1 kasi ang daming senator na tumakbo ngayong midterm election. At eto na. Ang susunod natin ay si Willie Revillame. Shocking to ha, si Willie Revillame.
na tatakbong senador. In fairness naman, may balak talaga si Willie Revillame. Baka na kailangan na niyang tumakbo, change of career. Naku, ang daming mga artistang tumakbo. Pero, pakinggan natin kung ano ang plataforma ni Willie Revillame. Baka may magandang plataforma si Willie Revillame, mga kabibig, okay? Makinig tayo. Saan ba si Willie? Willie! Diba? Ito na ang ni Willie Revillame. Let's watch this video, kabibig, ha. Willie Revillame, ano kaya ang plataforma mo? Okay. Sa Mindanao, sa masulok ng mundo, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame. Wilfredo pala yung pangalan niya. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. Ako po 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain. 64 na si Willie. Pakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino. True. Lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola ng household. Ako, nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako. Sigurado nagsisigawan ngayon dito. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-poray muna, walang putukan, at walang Willie of Tune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro mas maganda makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanino mong galing? Tagalog na lang para mas maintindihan ang ating mga kababayan. Dapat Tagalog talaga. Pahiram po. Doria. Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Over here, sir. Willie na lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if Correct. you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. Wow, ang dami. So pwede pa ho ako magtrabaho. Pero pagdating na February 11, mag-stop na and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalanin at pag sinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik. Like the Senator Tito Soto. Na may Itbulaga pa din. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan. Mga edukado. Ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ang bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? Tama din. I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral. Pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. True. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, o matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga kababayan. For 21 years, yung mga nagbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat
hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano mabibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. True. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong-lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Oh. In fairness ha, walang script si Willie. Mr. Gerard Navar, Malaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po. In fairness ha, pasok si Willie sa mga surveys. In fairness, pasok na pasok si Willie sa mga surveys. And may posibilidad na makapasok to si Willie. Diba mga kabibig? May posibilidad na makapasok to si Willie. Mr. Gerard Navar, Malaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako pwedeng mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan, yung mga tao. Ang nararamdaman mo lang, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Oh, Simple lang naman, okay. ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao or this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman gano'n eh. Ang hangaran ka naman dito eh, yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas. Extending, Makagawa ng batas sa ating helping mga kababayan. people. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. In fairness ha, marunong magsalita si Willie. Kasi, experience na siya eh. And, siya yung mas malapit sa tao. 'Di ba? Siya yung mas maraming na communicate na mga pobreng katulad natin. Marami siyang nadidingig, marami siyang napag-usapan, kinausap, humingi ng tulong sa kanya. So, alam niya kung ano ang hinanaing ng tao. 'Di ba? Sana kung manalo si Willie, hindi niya makalimutan yung mga hinanaing ng tao kung bakit siya ihahalal. Kaya kang pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Tama. Ang iniisip na yung kakainin Pagkain. ng pamilya. Tama. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Tama si Willie. Alam mo, sa amin sa probinsya, wala silang pakialam sa kung ano ang nangyari sa politika ngayon. Alam mo ba kung ano ang main nila? Problem, pagkain. Kung kailan daw bababa ang presyo ng bigas. Yun lang. 'Di ba? Wala silang pakialam sa impeachment ni VP Sara kasi alam nilang hindi ma-impeach si VP Sara. Alam nyo ba kung ano talaga ang priority nila? Pagkain. Oo. Sabi nila, yung si Bongbong Marcos, sinungaling yan. Paano mabubuhay ang pamilya? Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap. Ay, in fairness ha, may research really. You mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gusto ko yung kay Senator Angara. Yung sa senior, no? Kasi yung 20% parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ako, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Para ko bibili ng gamot. Paano tumatagal ang buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think ganun pa nga isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Grabe. Ang kinabukasan natin kabataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad. Libre-libro.
Di ba? Yan ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. In fairness ha, ang galing magsalita ni Willie Rebillame. Mas magaling pa siya kay Erwin Tulfo. 'Di ba? Kay Erwin Tulfo nga, I will step down after 3 years kung wala akong maipakita sa inyo. Pero Willie never as in, ang galing ni Willie magsalita. Kung talagang kung talagang hindi ka mag-research, kung talagang puso talaga ang gagamitin mo, sure bubutuhan mo 'to. Bubutuhan ito na maraming katulad natin mga pobreng Pilipino. Kasi ito yung problema natin eh. Ito yung hinahanap nating solusyon. Siya ang naging solusyon. Nako, ang galing ni Willie magsalita. Dapat palusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. Correct. One last quick question. 1 minute and 45. Sharian. Sir, magandang hapon. Opo, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pag-iusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminhawa ang buhay natin mga kababayang mahihirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think it's the right thing to do. Fairness, ha? Public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Dapat pwede mong pag-uusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa Bagyo, kung may Bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may Bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kabayan. Time's up? Parang ako lang pinakamabilis Okay? Okay na? O in fairness si Anyway, Willie. maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pagkasensya ng bayan, pagmamahalan. In fairness, ang galing magsalita ni Willie at straight to the point kasi yun ang problema ng taong bayan. In fairness, sana kung pala rin si Willie, yung mga pangako niyang plataforma ay matutupad. 'Di ba? Yung ayaw niya ng bangayan. Let's check, let's see, and let's check kung ano ang pwedeng ma-offer ni Willie Rebillame, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ang daming nangyari sa araw na to. Swak na swak, punong-puno ng impormasyon, intriga, tapos madaming question at curious ka ngayon. Naku, sumasakit ang ulo mo kung sino ang bobotohan mong senador. Kasi ang dami nila, may mga iba't ibang qualities ang mga tumatakbong senador. Sana makita mo yung mga hinahanap mong qualities. Yung ramdam mo na siya yung tutugon sa hindi natugunan ng gobyerno natin ngayon. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Enjoy the evening. O ikaw ha, huwag ka masobrang pa-stress dyan. O ikaw, tawa ka minsan, smile ka. Huwag ka masyadong, moody. Smile ka lang. Pag may problema, pray to God. Okay? Bye everyone! See you next time. See you!